for say Amen. Amen. Kung grabe ka gi-bless si Lord sa 2023, mas grabe pa ang buhaton ni Lord next year. Amen. Woohoo! Okay, let us pray. Father God, our hearts are full of thankfulness today, Lord. Puno kayo mo kasing-kasing sa pagpasalamat, Lord. Wala may inaasa mong kasing-kasing today. Wala sulod na mo kasing-kasing today. Puro pagpasalamat lang, Jud, Lord. Every time you remember your goodness, what you have done to us, kulang, Jud, kaayo ang pulong, Lord. Kulang ang pagsinggit, kulang ang pag-ambak, kulang ang pagkanta sa kadako, sa kadaghan na imong ginabuhat sa mong kinabuhi. Hatod kayo, no God, every time we remember what you have done, we are amazed, we are out of words, and we are overwhelmed always, Lord, by your goodness. So today, Lord, o talo sa mong simple na pagkanta, pagpakpak, Lord, na kay maya ni kanimo. Unya, Lord, himo ning humot na insenso sa imong tono, God, na among mapakita kanimo, God, na among dakong pagpasalamat sa imong kaayo. Unya, Lord God, today we are still so excited, Lord God, kay kung daghan na kagibuhat kanamo 2023, nagtumi, God, na mas daghan pa kagbuhaton sa sunod tuig na moabutay kanamo, God. Ikaw ang Ginoo, God, that you never stop doing great things for us, Lord. Sa mga tao na imong gipanghigugma mo nang nagtumiyo, God, na wala pa dyan kanahuman kanamo, we will still see and experience great things from you. So today, O God, as we meditate on your word, O God, nagtuko, Lord, na nadyo kay pinasahi na mensahe kanamo today. I pray, O God, that, Lord, you will continue to minister to us through this word. Holy Spirit, you are our pastor today. Imajong pulong ang among i-meditate today, dili pulong sa tao, dili among sariling conviction, O God, but Lord, really the message that comes from you. And I pray, O God, that this word will touch every heart today, and will once again, spark our amazement, O God, mas mudako pa jud, Ginoo, ang among pagkahanganga, Ginoo, unsa jud ka kamaayo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, tanan, O God, na nag-ato ka buntaga, Ginoo, sa among simbahanan, even sa mga nag-join sa online today. I pray, O God, that you will minister to each one of us, Lord, na walay manguli ka namo today empty-handed, but all of us will have a special word, a special message from you that will empower us the more, O God, to serve you. Salamat, Lord, sa tanan. All the glory belongs to you alone in Jesus' name. Amen and amen. Inawas ka na mo katapad. Happy New Year. Happy New Year. Amen. Sige, maglingkod ta mga igsoon. Amen. Happy birthday sa mga pinalangga na missionary, Pastor Abubot. Wow. Palagsa na din siya mag-celebrate na naadyo siya sa tong, we are so blessed, we're so happy today, Pastor, kay nakaselebrate siya sa birthday na simba pa jud, no, nakantahan na jud ka namo, Pastor. We love you, Pastor Abubot. Ayan, and to everyone, Happy New Year in advance. Kabulo ko na ang mga uban kinato karon po ka magsimba, basig mamalingki pa siguro, no, sa ba? Yeah, so I know that all of us will be busy, no, mahimutang maging busy, basig mabisi ta niyon niya, no, kay of course apil na po siya celebration ba, no, sa kaayo sa Ginoo aning tuiga unya, apil sa paghandom ba na nanapoy buhaton sa Lord sa tuwa sunod tuig. So everyone be hopefully mag-enjoy ta later, no, sa itong fellowship with our family, with our friends. Sa mataon niya, I hope that you will enjoy your time together. And before you masawap ning tuiga, Jod, mapunoy mo kasing-kasing sa kalipay, sa kaayo sa Ginoo, para mag-look forward to the more usapang may tabo next year. Sama sa inyo ni Ma'am Beth, dili Jod tanan maayo karong tuiga, pero mas daghan Jod ang maayo kaysa mga dili maayo. No? Apil magunang mga di maayong butang ba sa storya sa kinabuhi kay tanaw ka na salida na walay kalaban, sige daw ganahan ka mo tanaw kanang murag happy la sa katawa tanan murag usa may storya ani. Diba usay ang flavor sa story ba diya siya magikan sa kanang mga kontrabida, sa mga problema kunuhay, even sa una sa mo subject sa English, maka-remember ko na appeal jud sa story ang conflict. Appeal do siya, part siya sa plot when you create a story. Kaya kung walay conflict, walay story. No? Kanang, wala dyan nindot na storya may tabo, walay conflict. Manang, usay ba, part dyan ang mga di mayong butang, no? Do wala ta nag-aampuan na, wala ta nag-handuman na. Pero as part dyan siya of our story, no? Part siya sa story na ginahulman ni Lord sa tuwa ba to make our life colorful and a good message to everyone, no? Munang, apil ng mga di mayong butang, ato ng gakson lang dyan, no? Kaya apil na sa nakanindot sa itong tuig 2023. Amen? So I hope in your heart that bisag mga butang na di maayo, pasalamatan ko na to si Lord, kina siya ginabuhat sa itong kinabuhi. Amen. So karong tuiga, it's my privilege, kalipay na ako jud ang
gitahasan, pasuling ginamambet na magwali sa katapusang mensahe sa 2023. I hope in my heart na kanina message will ang atong objective today, gusto na ko siya lahiun gamay mo na nagdala ko laptop today kay gusto na ko na lahi ang ato ang pag-meditate sa word ni Lord today. I want you to join with me together sabay ta today mag-meditate sa pulong sa Ginoo. Sabayan nato pamalandungon ba. Ato lang yung objective today is to simply meditate on the goodness of God. Kada lang atong goal today. And we will use ang atong gamiton today to meditate on the goodness of God. Ang kaning ginatawag natong accounting. Okay? Sorry kayo, kanang gamito na kay kini mo na akong profesyon ay actually ang akong sideline akong main ministry kay pagpangalagat sa Ginoo man jud. Pero akong sideline kung wala ko sa simbahan, akong pagpaningkamot jud akong source of income, I am a certified public accountant. CPA ko starting 2013. More than 10, 11 years na ako sa akong profession jud as a CPA yun niya. Wala ko sa simbahan, muna akong trabaho there sa gawas. So nag-work ko sa private company dito. So I am part ko sa regional finance team, no? Ako sa Osaka international company po there sa Philippines. Nya muna akong work. Ang nature sa akong work is from the word itself accountant. Gikan na siya sa root word na count, no? Among kasayangan ginabuhatan na nag-ihap, we account everything. No, appeal sa pag-account ang pag-ihap. No, ginaihap na mo, ginakwenta na mo tanan. More on, ang among work dyan, more on numbers, analyzing the status of the company, o sa ang cash status sa company, profitability status sa company. Appeal po sa mo ang ginabuhat po ang pag-analyze o sa mga project na mas mulambo pa ang company. Man, good, more on numbers dyan ang akong trabaho by profession. Dili ko kayo, di ko super how dyan kayo mga math dyan na genius kayo, pero tungkol kaya appeal siya sa mong trabaho, wala may choice, but part of our work is to analyze numbers. Okay? Sa among profession as an accountant, ang pinaka-busy dyan na panahon, kaning year-end, aside sa nami month-end na among term ana kay month-end closing of books na kada bulan ana, amo dyan ang gina-analyze tanang nahitabo sa kumpanya within the month. So namin ginabuhat na ng mga financial statement na among ginasummarize niya tanang nahitabo sa kumpanya. So at the end of every month, among gina-present na sa management pila ang profit sa company, pila ang lugi, pila ang gasto, pila ang income, pila yung asset, pila yung cash balance, tanan na related sa finances sa company, among na gina-report every month. So apil na sa mong trabaho, akong ginatrabaho every month. Unang pag month end gani, feel ako dagang ma-relate ani sa na sa nag-work sa mga private companies. Pag month end gani, busy kay na siya kay mo na ang tig-submit og report sa accounting. Kay ang buhaton sa accounting ana, i-summarize na siya namo, kay i-report na mo na sa management. Kay ang sa management na na ilang gusto may balaan, kumusta akong kumpanya? Para makabulot sila, kumusta yung kumpanya, report na iyang basihan. Report, no, na lugi ba ko, ginansya ba ko, So muna mo trabaho mo ng pag month end gani katapusan sa bulan, busy miya na gamay, overtime, checking, appeal po sa mong ginabuhat, dili namin naga-summarize, naga-check pud me. So gina-check na mo, tama ba ni pagka-record nila? Tama ba ni? Balansi ba? Dili, So appeal na siya sa mga gina-check every month dyan na siya. So ako na ginabuhat for 10 years already. Unya, ang pinaka-busy dyan na mo, aside sa month end, kani yung year end, kaning katapusan sa tuig ba, mo dyan ang pinaka-busy na mo kay ang amo isumada na, dili isa ka bulan lang, tibuok tuig na dyan. Sa among company karon, it will take us almost 2 weeks. Dua ka semana jud na pag-cut na malay cut off jud no na after ani mo ni siya tanang transaction until ani na petsa. Mo na among isumada tanan. Na muna siya among buhatalog report usa mga nitabo kung tuiga hangtod ani na petsa no. Nya sugod na petsa, duha ka semana na siya usually among ginagugol sa among profession para isumada jud na tanang nahitabo sa tibuok tuig. Sa akong company magod, since international company siya, so nag-report pa mi og parent company, tapos regional among reporting. So ang akong gina-summarize jud, dili isa ka company lang, but the entire Asia Pacific region. Ang among Asia Pacific region sa among company comprised siya of 15 companies. So kada kumpanya, isa ka financial report na siya na amo nang ginasumada. Ako yung nagasumada na tanan niya. Ako nang i-report, isa lang ka po akong report na buhato na naipasa sa upper management jud para i-check nila. So muna akong ginabuhat,
Dila na ako i-detail kay basi maana mo na wala ng kuya na tabaw ni kuya na, pero inon gi-eskwelahan naman ako na siya for 4 years, so medyo kabulon ako siya kung saan siya pagtrabaho. But that is my work. Munang pag year end gani, muna mong pinaka-busy kay liman ka tibok tuig, unya, mo extend pa ko another week ana, kay tungod, i-consolidate na ko tanan. So aside sa bantayan ako ang closing sa 15 ka po kumpanya na manirado sila tanan problema nila, i-refer sa kuha, o sa pag-correct, tanan na sila, mo doon sa kuha mo nang, na dyan nilaghawd ko ba, pero di dyo ka balusahay, pero wako'y choice kay trabaho man ako. Problema sa 15 ka kumpanya, usay sa ako ana mo agitanan, nalang usa ako madyan pagsulbadaan na. So muna akong ginabuhat, sumada na po na ako, checking na po, tama ba nilang ipang buhat, checking sa variance, nga ano ni Saka, ano ni Naog, muna akong ginabuhat every month. Usually, pag year-end, munang next week, pagbalik ko trabaho, dili, Martes na dyan ay, balik, dawang Martes, banat na po ko, kay starting mga 3 weeks na siya, muna akong trabaho na pod, so good, Martes, tulo kasi lagi kan karon na I will summarize everything para makakame up ko yearly na report for the upper management. Munang pinaka-busy jud actually ang year-end sa ako ang trabaho. So today, gilid ko ni Lord ba na tungkol kayo mo sawap ng tuig sa 2023, why not kaya sulayan na to individually today? Ang among ginabuhat sa accounting, kay isa man good sa samas ninyo ni Ma'am Beth ba, no, na isa sa paagi ba for us to appreciate God is that we start to count His blessings and we name them one by one. Pag atong sulayang ihap ang pangalangin sa Ginoo and we will name them one by one, you know what? We will all be amazed unsa ka maayo ang Ginoo. Okay? Nasa day buhaton, basahon usa ka verse. Kay muna akong basihan, ngano gilid ko ni Lord na kaniya tong buhaton today. So dili lang ko magwali there today, but we will all together do something. Bisag namos yung mga bangko diha, gusto na ko na namoy buhaton gyapon sabay sa kuha para atong pamalandungon ang kaayo sa Ginoo. Atong ihapon tanang gibuhat sa Ginoo. Nya, let's be amazed today how good God is. Amen? Mubasa sa tag verse ha, para maano mo na, wala ko yung versikulo, dapat na dyan tayo verse per me kay, para supportahan dyan sa Langit Espiritu. Amen? Psalms 105 verse 1 to 5. Kaya na lang itong basahon na verses today. Kaya lang dyan. Basahan na to ha. Psalms 105 verse 1 to 5. Anadero, give thanks to the Lord and proclaim His greatness. Let the whole world know what He has done. Sing to Him, yes, sing His praises. Tell everyone about His wonderful deeds. Exalt in His holy name. Rejoice, you who worship the Lord. Verse 4, search for the Lord and for His strength. Continually seek Him. And verse 5, remember the wonders He has performed, His miracles and the rulings He has given. Ang NIV version daw sa verse 5. Verse 5 lang. Na, remember the wonders He has done, His miracles and the judgments He pronounced. Okay, same lang siya, meaning di ay. So today, ang atong buhaton today, we will remember the wonders that God has done. Okay, ato inunduman today. Ganina, namatay time ganina no, na mag-meditate sa wonders of the Lord. Pero today, ato siyang i-remember in a unique way na po today. So gusto mo dumayon gamay. Ang atong buhaton na paagi today to remember what God has done is we will account everything that God has done. Okay, munang kung na may mga papel diha, gusto na ako na may mga notebook diha, panggaw, pwede sabayan ko ninyo, no? Pagkuha mong notebook diha or pwede cellphone lang. Kay habang nag-share ko there, gusto na ako na kamupod, magbuhat ani. Kaya akong tema today, kung akong tagag-tema niya ako ang mensahe today, we will talk about my personal financial statement. Okay? Sorry kung medyo techy ni siya gamay, pero I will do my best to make it as simple as possible. Kay ang accounting magod medyo technical dyan siya na term. Pero today, we will all, kita tanan ha, kay para malingaw mo. Kita tanan, magbuhat mo, karon dayon, buhatan ninyong sarili og financial statement. And that financial statement, you will clearly see there the goodness of God. Okay? So, bisag manumano na mo statement ya, okay lang na. Dili kailangan bread kag mat, kay naamo ko din, mo guide ko sa inyo ha, para inyo lang makitaan ba, unsa ka maayo ang Ginoo. Okay lang, are you ready? Ready na mo? Today, we will count the blessings of God. We will name them one by one. Andan ang mga tanan, say amen.
Today, we will all have our personal financial statement. Okay, sige. Atong buhaton today, kuan lang. Daghan mo classic financial statement namin ginabuhat na may ginatawag na balance sheet, income statement, statement of changes in equity, cash flow. So, ay nalang yung hinumduma. Ay nalang take note kaya ako lang ana ang kabalo. Pero muna mong ginabuhat, upat na siya usually ang set of financial statement sa usa ka financial report na binasubmit sa company. Pero atong buhaton today, kaning ginatawag na itong balance sheet, kanang as of ba. Ang atong kwentahon today, unsa ang naa sa imo as of today. As of pa lang siya, walay labot diri ang tanang nadawatan nimo kada adlaw. As of lang siya. Meaning ang as of, unsa ang nabilin sa imo karon. Okay, kabalo ko ang uban nangagasto na, nabayad na sa utang, napalit na og ham, napalit na og sanina, naparibad na sa buhok. Wala tayong buhat ato kay nagasto naman to. So atong ikwentahon today, pilay na bilin. Pero bisag pila lang nabilin sa imo ano, ma-amaze gyapon kay kuya o kay si Lord. Wait lang, ako sabihan ako laptop ha, kay namo na akong kodigo diri ah. Okay, so pwede ko pa open. Na ako ipakita sa inyo na Excel file. Mamuwi na mo ginabuhat ba? Excel file. Sige, kani. I'm not sure kung maklaro ninyo, pero si ana. Okay, sige. So, akong buhato today, interactive ta, no? So, mag-simulate ko dig financial statement kunuhay. Pero kamo diha, magbuhat mo sarili po ninyo kung usa po nang sa inyo ha. Kay kada usa sa to today, iya ta magbuhat sa to financial statement. Ato tanawon pila ato ang pila or unsa dili jud nako actually gagabi ako ni siyang gi-try nako siya, nag-research ko ani, nagnandam jud ko ani the best that I can. Dili jud ni siya eksakto ako ma-estimates tanan, pero mo ni ako ang simple na pag-ihap ba sa kaayo sa Ginoo, pero kabalo ko kulang jud kay ni siya, pero bisag kulang pa ni siya no, dako na jud kayo ang gibuhat sa ino. Pero kasi kani muna itong buhatan today, we will make our personal financial statement. Samtang mag-simulate ko diri, meaning magbuhat-buhat ko diri sariling financial statement, kamo po diha magbuhat pud mo ha, sabay na to kwentahon tanan ang gibuhat sa Ginoo. Okay, andam na ba ta? Say amen. Okay, so this will be unique niya itong pagsimba today, kay each one of us will have our own financial statement. So my personal financial statement. So kani siya, ang atong una kwentahon today, tanang assets nato sa itong kinabuhi. Meaning, tanang butang na naa sa imuha karon. Okay, atong kwentahon ha. So magkwenta ko diri magkwenta po mo diha. Okay lang? Siya atong una kwentahon, kanang nadiya o cash. Sige kani. Mudyo na sa among report, mudyo na pinakauna na line item, cash. Sa college ana, cash and cash equivalent. Na mo mga cash equivalent kana mga cheque, kana mga notes, so pwede mo siya magamit into cash, pero di nato na i-complicate atong life kay hustle na. Sige, so cash lang jud. Sige. Kwentaha daw today, pila ang nabilin na kwarta nimo. Sige daw. Sige ha. Apila ang nasa mong pitaka tanan, pati ang nasa mong bangko, kana lang sa kwarta nasa jud kwarta. Sige ha. I will give you time, mga 5 minutes siguro. Kung walay kwarta, dali lang ka mahuman. Pero kung nagag kwarta, hala, bantayin na imong kauban na dugili siya na human, ay dagan dyan siya kwarta. Timan ina siya kay. Sige. Immediately pila, dili ko kinangal eksakto good, pero silang just for the sake lang of for us to ponder the goodness of God lang ba. Sige daw, kwintaha pilay kwarta nimo karon. Sige, pilay mo na sa mong pitaka, pilay na sa mong bangko. Kung walay bangko, ayaw na lang una-unaas, yun na lang. Kanang nasa mong pitaka na lang jud, mo na siya. Kay gikan mo na sa Ginoo, amen. Pil na sa kayo. So kwintaha pilay mong kwarta ron. Sige, for illustration purposes, sige ha, mag-illustrate po ko diri ang kwarta. Example, ang kwarta nimo diri sagol na ang kwarta sa bangko, kwarta sa mong pitaka, bulsa. Sige, kunuhay ato ang ngano cash akong giano kay wala mo tay oras na isumada tanang nahitabo sa imong kwarta mo lang. Ang atong taon na lang pili na bilin. Kay kato mga nagasto nimo, wala na jud tay mabuhat ato. Kato nagasto nimo sa imong sanina, grocery, wala na jud to mo lang. Di na to apilon na diri kay nagasto naman to mo lang. Ang atong kitahon pili na bilin.
Okay? Pero kung imo tinud-uno, katong mga nagasto nimo actually, appeal to sa kaayo ni Lord. Pero kay, komplikado naman kayo. So, atong simplihan lang nato, pilay na bilin. O ka na. Sige ha. Unta, napay na bilin. Sige. Ay, sige lang. Salamat sa inyo, kanapay na bilin. Uy, ana ang survey, no? Kung napaday 8 pesos na bilin sa imuha, you belong to the richest people in the world. Kasi na yung mga 8 siyang pitaka, say amen. Meaning, ana, dato ka. Ina mo dapat dato, maday ka, friend. Uy, dato. Kumpiyansa, 8 na lang kwarta nimo, pero dato, maday ka, uy. Oh, ana na siya. Kay naay uban, bisag piso, wala. Do wala ta naga-down sa ilahan, no? Pero, uy, kung imo tanawon ba, no? Blessed, we are really blessed. Okay, humalag kwenta, pila na bilin sa kwarta. Sige ha. Kunuhay ako, sige. Kunuhay. 30,000. Sige, pero kuno. 30,000 daw. Pero dili natin nood ha. Dila ka mutugan dili tinuod. Okay, 30,000 kunuhay ang kwarta nako. Okay. So nana mo diha. Next natong kwentahon today, kanatong ginatawag na receivables. Okay, namin ginatawag na receivables. Meaning ang receivables kanang mga dawatunon nimo. Napaba kay dawatunon o wala na jud. Pero kung naaman, sige ikwinta diya kay actually sa company asset na mga receivable kay every time gud mamaligya ang kumpanya, di mo na tanan mamaya dayon. Muna kasagaran na kolektahonon pa. Muna kana kolektahonon pa receivable na siya. Pero among ginabuhat sa receivable man god kay ang tinuod ana dili tanang baligyaan mo bayad. Example kinang gipang utangan nimo, dili tanang giutangan nimo mamayad. Amen ba? Oh, naay uban gipautang nimo karon pagkaugma di na mo ila. Di na makit-an, o di ba? Muna akong ginabuhat sa kumpanya pag namin mga ana na instance na mga customer na di naman makit-an, di naman makontak, amo na siyang ginabot nga ng allowance kay gamay na jud to makolektaan ni. Kay pag makolekta mo gusto nimo, dugang na sa imong kwarta. Ano? Ana mo na pagkakwenta sa accounting. So kung napay kolektahon, example gidaw timan ito mga gipautang nimo. Wow. Kuya oy nagpautang sana all nagpautang. Sige, kung na kayo makuliktahonon pa, ibutang diha. Pero kung wala na jud, ay okay kayo, humanata. Sige, kunuhay, na daw ikuliktahonon pa na gismil. Sige, gismil daw ako amay. Sige, kanang mga dili makulikta, kung na lang siya, iisa na lang sila sa Ginoo. Kanang gumurag, di na jud ni makulikta ning tawhanan, di naman makitaan. So, iampo na lang siya. Ayaw po di ampo na kuwaon na siya ni Lord ha, kay makagaba na siya. So, yampo lang siya. Bibitaw kay mag-isod naman to kolektahon, so ano lang to kwenta ha. Sige, kunuhay na doon kay Gismil na kolektahon nun, okay? Sige, so muna siya, okay na mo na, kwenta na mo diha. Okay, sige, next. Atong next kwentahon today, kaning ginatawag na mula inventory. Namin ginatawag na inventory. Aminin ng inventory, kina mga item ba na consumable, or usually, frequently siya ginagamit sa operation sa company. So, kanang mga kasagarang magamit lang, makonsume dayon, mawala po siya dayon within a span of usually less than a year lang na siya na mga items. Kinakasagarang gani, ginaruling-ruling gani, ginakonsumo, ginagamit sa operation. Ang term na mo ana, inventory. Okay? So, kita po di ay, napo na tayo inventory. Sige, atong yung tao na o sa mga inventory na to ha, may atugod sa may kanang inventory sheet may kana. Ayan, atong kwentahon na to mga inventaryo. Sige, unahon na to ang mga sanina. Sige, kanang mga sanina na to, inventory na to na. Dili tanan na sanina mga igsuon, tama ba? So kung na sanina today, bulahan ka. Panalangin na sa Ginoo mo, nang appeal na sa ginatawag na inventory. Okay lang example si Ma'am Beth. Ayaw na lang. Okay, sige. So na ako gibuhat din na sa company namo, part sa mong year-end na procedure, amo jud ginaihapila ang inventaryo na nabilin. Kay ang inventory magod magamit pa ko na siya either ibaligya, gamit to sa operation. So maka-generate siya income sa part sa company. Munang asset namo ang inventory mo nang as much as possible amo jud gina-check kung na pa mga inventaryo namo. Kay kung wala na mga inventaryo namo, wala na may ibaligya, wala na income mo abot sa kumpanya. Okay? Ana siya. So sa to ang life po day na po tayo mga inventory po. Sige ha. Ato sulayan bese kunuhay. O kani.
Actually, dili dyo ko kabalo kani siya, rough estimate na dyan siya, pila kunuhay ang presyo sa kada sanina. So kunuhay, mag-simulate ha, pila imong sanina, example, sige daw, casual shirt, sige daw mga, napulo ako sanina. Wow, napulo daw ko na. So napulo, kunuhay, tag 250 kada sanina. Okay, so total value si mo sanina, 2.5. Okay? Sige. Kanang casual na pants. Sige, kunuhay. 8 daw. Sige. Okay? Formal na pang formal na sanina. Polo shirt. Sige. Pila man putang. Sige, 15. Napulo yapon, napulo. O, formal pants, 5 lang. Kaya balik-balikon lang nato. 5. Balik-balikon lang. Ang dress, kanang mga wow na sanina. Sige, pila man atong dress. Ma'am Bet, pila ko ibutang na dress, Ma'am Bet? 22? Ay, mabuking mas mambet. Dili lang. Sige, sige, kanang 12 na lang, 12 kay Jito mo na, 12 kunuhay. Kunuhay, tag-1-2 ang sanina, mambet, dress. Buti pilang dress room, kabalo ba? Sige, kunuhay, 1-2 daw na siya. Sige, coat and tuxedo. Sige, kay palagsalamat na mag-coat, isa lang kabuok, isa lang. Sige, pajama, pajama po din, no? Pajama, sige. Isa-isa kada adlaw, 7 kunuhay. Terno na siya, terno. Jacket, 2. Sige, 2 ka jacket. Underwear, pila man ninyong brief kada adlaw? 3 lang. Kinukog, yun sino paggamit na 3 ka underwear? Side A, side B? Sige, okay, kunuhay, kay datoon na ito kunuhay, 2 daw kada adlaw. Diba? Sige, 14 daw, 14. Medyas, sige, napulo lang ka medyas. Sige, napulo ka na. Sige, kani ako kunuhay daw ha, nagbuhat ko in personal inventory na ako. Pero, kanamo tanang butang na to, no? Actually, those are the blessings of God. Dilim ko tanan maka-afford og sanina. Muna ko na kayo sanina today, na kayo mga ginasuot ba, those are really blessings from God. And everything of that nanay value. So, muna siya, kunuhay, muna to inventaryo sa mong sanina. Sunod, sige daw, ubos na tagamay be. Sapatos. Sapatos, sige daw, rubber shoes. Pila man yung rubber shoes? Kaya Felmar, pila yung rubber shoes siya. Sige daw be, pila ka bok? Sige, 3 lang na kunuhay, 3. Leather shoes, sige, 2 daw. Dili ko sure ano mga presyo ha. Inala ko kung mali akong presyo, pero basta mo na siya kunuhay. Sandal. Pila ka sandal, mambet? Sige, napulo daw ka sandal, napulo. Chinelas, sige, 3 ka chinelas. Sapol ka na, O diba? Kuyaw ni tahanan ni, kay nasaya ang tanan. Kompleto siya, may pa siya. Sige, sunod. Kani daw, bags. Uy, napo di bags day, no? Bags. Sige, bags kunuhay. Okay, backpack. Ginagamit to sa eskwelahan or opisina. Sige, sapol 5 daw. 5 ka backpack. Shoulder bag. Sige, 3. Sige, 3 ka shoulder bag. Trolley, kahilig mag-travel. Sige, 2 ka trolley bag. Pouches. Sige, 2 po ka pouch kunuhay. 2. Kaya nito ka na nasa yatanan. Sige. Accessories kani. Sige daw. Apil na mga necklace di kuya. No, apil na. Dili tanan makapalitan na. So kung nakaya na, blessing na sa Ginoo. Necklace, nagpila, sige, 2 ka necklace kunuhay. Earrings, 5. Pila ba yung sagsagaran? 5? Basta sige, 5 kunuhay. Sing-sing. Tag 1.5 ba ng sing-sing? Bratuan ni na sing-sing, no? Pila ba kasi ng sing-sing ba? Pila? Gismil. Gismil din ng sing-sing. Kasi pakiilis to ko ng presyo may. Gismil daw ng sing-sing. Brato po ng 1.5, no? Sige. Isa kunuhay ka sing-sing. Gismil. Eyeglasses. Sige, isa ka eyeglasses. Kasi 21. Isa. Sunglasses. Sige, isa po ka buok. Sige kunuhay isa. Relo. Sige, 2 ka relo daw. Make-up kit. Make-up kit. Tama, no? Mahal ang papagwapa. Tapila papagwapa, te. 3,000 lang ang giputang lang. Di mo kablo, tapila mo guna. Tapila papagwapa, day. Ha? Depende sa brand. Napo-juday brand, no? Tama, no? Tama. Na-juday brand. Kasi mahilig ko mga make-up. Sinabi kasi mahilig make-up, day. Tapila kasi ang make-up kit. Larissa, Ate Larissa daw. Nagabi. Gimension yung pangalan. Naka-live ba yata, no? Pila presyo sa make-up kit, eh? Pila ba nakasagara? Wala ka ba sa Larissa?
20 mil ba? Tanan. Apilang pang pakilay, pati nang ubos sa mata, sa tawa na eye bags, ay dili. Eye shadow di ay. Lay dito eye bags di ay. Eye shadow. Pilate? 5,000 na lang. Sige, 5,000 kunuhay. Sige, 5,000 daw may. Sige. O, isa ka makeup kit. O, sige. Okay, sige. Kani, pagkaon. Actually, ang pagkaon gapon, ako gitry, og kwinta-kwinta, madugayan mo taghuman. So, ayun na itong buhato na lang, kaya ito ginakwinta, pila may nabilin. Pila ang presyo sa mong last nag-grocery. Kaya ito assumption, ani, mo na lang ito nabilin sa yung rep karon. Pero kung wala nabilin niya, dali na tamahuman. Mag-amputan na utapunon sa Ginoo. Pero, sige, kunuhay for for decision purposes lang. Pila ay mong last grocery, pila ay presyo. 5,000. O sige, 5,000 kunuhay. Kanang market ko, sinang dili grocery mong gipalit, kanang magamit-gamit sa balay. Kaya sa sana. Okay, kunuhay. 15,000. 10,000 ba? 10,000. 10,000 na lang kunuhay. Kanang mga ginagmay kung putang, 5,000 sir gapo, no? Kanang mga putang-putang sa balay ba? Kanang mga bulb, kanang mga pang-flush sa toilet, kanang tissue paper. Oh, 10,000 na kasagaran, no? O sige, 10,000 ko na 10,000. Okay. Sunod, tubig. Kani, tubig. Apil na sa itong inventory, kanang tubig. Okay? Latest water bill. Pila bang bill kasi sa tubig karon? 300. 400. Sige, average tag 500 nila, 500. Ang uban magod kay pump, so apil na siya sa napali kuryente day, no? Wala din napil ang kuryente day, ay. Sige, water and electricity na lang ta. Sige. Pila bang water electricity? Kapil kuryente. Pila tong bill kasagaran ba? 5,000? Sige, 5,000 kunuhay. Sige. Water and electricity na siya. Wano ko napil na electricity di ay. Okay. So kunuhay ka na. Sige, fill up to kunuhay ha. Total na to kana naka-yellow, 121,400. Okay, kunuhay na siya ha, atong tinudulog kwenta. So kaya to kay simulation lang na siya. Pero kunuhay, kung tinudun na to, naada tayo 121,000 worth of inventory. Wow! Di na siya masama, no? Kung totalo ni mga sanina ni mo tanan, accessory ni mo, 100,000 plus po day na siya. Wow, okay, no? Sige, balik ta sa katong summary may. So, atong inventory tanan, pila naman? 121,000. So, natay 30,000 na kwarta, natay 10,000 na kolektahon nun, 121 na inventory, okay? Wala pa tanahuman. Sunod na item, property, plant, and equipment. Kaniya mong ginagamit na term sa tanang physical assets or investment na nasa imuha. Apil ani ang yuta, building, equipment, automotive, kanatanan ng mga butang, ang among pagka-report na sa among financial report kay property, plant, and equipment. So, ito na kwitaon today, pila ang mga property na nasa tuwa. Sinabi, PPE kani. Kwintaon na ito ni kikanatanan, apil na siya gasa sa Ginoo. Tulungan na, no? Okay? Sa ito tanawon ha. Sige. Yuta. Sige, kunuhay. Natay yuta. Based on research, hindi ko sure kung tama ni, pero based on research daw, ang residential lot is costing 10,000 per square meter. Tama ba ako estimate? O kulangan eh? Tama ni no? 10,000. Muna ko na-research ha. Gusto nang i-verify sa inyo kung tama ba. Based on research daw, usually ang per square meter is 10,000 per square meter. So, for example, ang imong balay is 100 square meter. So, ang presyo ana, ibutang daw ang 100 may sa kanang kilid sa 100 ang ibutang diha. So, ang presyo sa imong yuta, 1 million. So kung nakay 100 square meter na balay, ang presyo si mong yuta pa lang na ha, walay apilang balay. Kay lain-lain na siya pagkakwenta sa mo ha. Yuta pa lang daan, 1 million na day na. So bisag usa ka cute-cute na imong balay, bisag cute lang na imong balay, 1 million day ang presyo ana. Kay kini 100 square meter man good, medyo cute din siya na balay, medyo cute. Actually, dako na ni siya 100 square meter actually ba. Muna typical square meter sa mga subdivision man. Okay? Pero pag naka 100 square meter na balay, you already have 1 million worth of land. Yuta pa lang na. Okay? Sige.
commercial lot, akong pagka-research, ang commercial lot daw, usually, kinang ginagamit ko kinang usually Dublin Highway. Ako na-research, 90,000 to 100 square meter, 100,000 per square meter. Ambot kung tama ni pagkakwentaha. Tama ba? Sabay taga-bangko sa real estate there. Pila ba ang presyo sa... Kanya ako na-research na ako niya, di ko sure magod ba? Pero kana mga commercial lots daw, usually 90,000 to 100,000 square meter. So kung naa kay yuta na naasa, mga classified siya sa commercial areas, ang presyo sa mga yutaan na 90 to 100,000 square meter. No? Kuya ni mo yuta, no? So kunuhay, naa kay 50 square meter daw kunuhay ng commercial lot. Unya, napoy na research po na napoy natawag na ito na agricultural lot. Kanang mga yuta na ginagamit for agriculture. Ginahimo siyang sagingan, palayan, sa palain, maisan, o kada. Ang ako na research, 15,000 daw na siya kada square meter. Di ko sure kung tama ha. Kasabay na yung mga farm there sa among company po, naga-lease out magud mi, naga-renta mig yuta po. Kaniya ako makita na presyo sa mga per square meter. Renta to siya, dili to siya palit. Renta. So, basi tama siguro ni siya. Sige, kunuhay na kay farm. Kunuhay na kay farm na 200 square, hectare. Usually hectare man ang mga farm, di ba? Basta na kay isa ka hektarya lang. 1,000 square meter man ang 1 hectare. Sige daw. Kunuhay na kay 1 hectare. 15 million. 10,000. Mali day ko, 10,000. Kaya 10,000 di ay ang isa ka hectare. 150 million na. No? So kung naka isa ka hectare na sagingan, 150 million na din yung presyo, na. Wow. Sige. Next, building. Sige. Lahi ang yuta, lahi pagtukura na nimo. Okay? Lahi na siya ha. Usually pag nagkabaligya, house and lot, muna medyo dako na siya kay, apil sige baligya, ang balay o ang yuta, kay lahi na siya pagkakwinta tanan. Ang balay, okay, kung pila ba, wala ko'y presyo sa balay kay usually magod ko mo siya kana based on estimate. Pero pila ba usually ang balay te? 1.5 million. 1 million? 15,000 per square meter. Okay. Sige, 15,000 per square meter. Kana mga concrete na balay? Okay. Sige, kunuhay 15,000 daw ang residential lot. 15,000 ang presyo niya. And then, naakay 100 square meter na balay. Kunuhay mo na yung balay. Sige. 1.5 million. Mag-ana, Jud bitaw. Correct. Mag-ana po ang kwitada. Tama pa Sudino, ani pa natin presyo, no? Yeah, magdul-dul siya. Ang typical na balay karon na concrete ha, usually 1.5 million di siya pataas. Ang butka karon kay medyo mahal naman ang mga gamit, mahal ng bakal, mahal ng semento. So medyo mas mahal karon magpatukod og balay. Pero kung natay balay, kanay 15,000 kunuhay per square meter. Kung nakay balay karon, ang presyo ana is around 1.5 million. Wow, yawa no? Simple na yung balay no, pero million din ang presyo ana. Amazing. Okay? Sige. Kaning uban about kwentaon pa man nato ni kung nakay mga nakay balay na lahi mapugod pag ay mong balay kahoy-kahoy pod no kay medyo barato siya gamay. Pero kung sino ko pila ba usually ang kanang payag-payag lang? Pila ba usually ang presyo na? Wala ko idea ba? 50,000, dili po siguro kabot pikin 50,000 mga 20? Tama, 20 ba? Depende gyapon. Mahal ang kahoy tino? Tama, mahal ang kahoy. 50,000, 50,000 kunuhay. 50,000 lang. Sige, isa ka balay na wooden na. Okay? So, di na na apartment, kaya mag-social naman kayo, apartment, ay na lang na siya, condominium, lahi na po na siya, medyo mahalo na siya. Pero kung nakakay mga ana ng mga gasa, pwede na mo ipangbutang diha. Those are gifts from God. Amen? Gipiyala na kagid sa ginawa na. Sige, next. Sige, kani automotive, kani mga sakyanan. Kung nakisakyanan, gasa na sa Ginoo. Bike. Ang bike karon sa akong pag-research around 10 to 15,000 ang bike. Tama ba sa mga nagabike? Or sobra pa? Depende sa brand. Depende sa brand actually, no? Itong mga mahalon dyan kayo. Pero in average, 15,000 na itong gamitan ko nuhay. Ang motor, pila ba ang motor karon? Sino sa mga motor? Pila ang presyo sa motor karon? Brand new. 80,000 ba? O barato na kayo na eh? Kung NMAX. Mahal ang NMAX, no? Pila ba usually ang motor ba? Average ba?
Tama ni 80? 100,000 pataas? 200,000 di ay? So saan ni 80 badya siguro ni? Saan ni 80? Uy, pero mahal po ng badya. Mahal, di ba? So, barato din yung... Say, 200,000. Sorry, barato. Di kaya niya akong presyo di. Second hand, siguro na second hand. Okay. 200,000. Siguro na sa motor, 200,000. Wow. Tricycle. Sige daw, sa mga sidecar. Pila pa tricycle karon? Pila ba? 170? Kuya Ayan. Pila presyo lang pa sidecar, Kuya Ayan? Ano ba Kuya Ayan? Kuya Ayan mo kung nabalaan na nagabot ng sidecar ba? Pila pa usually? 65? 70? 100,000 ako i-quote there, pero di ko sure kung tama ni. Apil na franchise. 100,000? Sakto na ni? Sige, 100,000 kunuhay. Sige. Sa una, remember ko sa una, nabaligyan na mo ito mong tricycle. Kaya nakaagimig tricycle sa una mga igsuon. Mga unang investment na mo ito sa una. Itong kinapasen sa migamay pa si Lord ba, hinahinay. Pila ito, baligyan na ito ato sa una, Dad, itong tricycle na ito? 50,000? 60,000. Hinuon, pila ito katuig ng ginamit. So depreciated na gamay. Okay. So pag brand new, sige, magtama sa 100,000 siguro ng pagkakwenta. Okay? Sige. Isa ka tricycle kunuhay. Car na, kung nakay car na sedan, kanang sedan lang, ako nakita na presyo niya is 900,000 usually in average. Tama ba? Tama ni siya ata, no? Ang mga SUV usually 1.5 million, 1.2 to 2 million. Ang mga SUV or pick-up. Tama ba? Okay. Sige, 1.5 ang ibutang. Ang mga van, ana po na usually ang mga van. No, 1.5 million po din average. Sige. Nabati mga 10-wheeler dire. Pero mga 10-wheeler, tag 3 million na siya kasagaran. So, ay na lang 10-wheeler, kaya wala mataan ng 10-wheeler. Sige, sunod. Equipment. Sige, equipment. Kani daw. May equipment ng balay. Apil ana ang TV, ref, rice cooker, gas stove. Kana-tanan. Apil na sa gasa sa Ginoo sa tuwa ko natin mga anak. Ang TV karon 20 mil. Tama ba? Depende sa brand gyapon no? Depende usa ka dak-a. Okay, na may mga billboard jud ka dak-a. Pero usually 20,000 pwede na ka na kay TV aning 20 mil. Pila ka inches? 20 inches. Okay. So I think in 20,000, I think muna siya usual ata average pag TV. Sige, kunuhay, nakay. Sige, social man ta, natay TV sa sala, natay TV sa CR. Sige, duha ka TV. Sa TV, sa CR na TV. Sige, duha mo TV, kunuhay. Rep. Ang rep, usually 30 to 40,000 maning rep ba? Pero tama ni 30 mil ata, na nakay rep anang 30 mil. Napoy gagmay, napoy dagko, napoy double door. Sige, di mo klaseng rep ba? Pero average, 30,000 kunuhay. Sige, isa ka rep. Okay, rice cooker, 1,000. Tama sa no? Isa ka rice cooker kunuhay. Gas stove, sige, isa ka gas stove. Uy, so siya, na siya microwave oven. Sige, isa kunuhay ka microwave oven. Washing machine, na may washing machine. 10,000 ang washing machine, kasagaran ako may balaan. Sige, isa ka washing machine. Electric fan, sige, 5 ka electric fan kunuhay. Stand fan, wall fan, o ceiling fan. Okay, kunuhay, 2,000 na siya in average, okay? Aircon, kami social media, aircon na mo Isa-isa kada kwarto. Sige, 3 ka aircon kunuhay. Sige, 3. Social, vacuum cleaner. Silhig naman mo ako yan. Sige, kunuhay na vacuum cleaner. Sa isa ko na vacuum cleaner. Kana masilhig man good, apil na siya sa inventory kay ginagmay na palit-palit ba no? Sige. Okay na siya. Sunod. Dagana di kuya no, dagana oy. Ani mi mag-account sa company, taghan jud kayo. Munang kung tinud-on nato no, maabot na tag siyam ani, kwentahon lang kaayo sa Ginoo. Sige kunuhay IT equipment, kun nakay computer. A usual computer set 30,000. Barato na kayo ni. Tama ba? Pila man ni Bic? Kaning 30 mil Bic, pites na ni Bic, 30 mil computer, kanang brand new. Gamay ka kayo ni? Monitor lang ning 30 mil di ay?
Ay hala. Pila ba usually? Pila? 50? 70? 50,000. 50,000. Sige, 50,000. Okay, 50,000. Depende mo na kaya mo yung uban dyan na nasa yung mga specs na gusto na. Sige, for in average na lang takunuhay for illustration purposes lang. Sige, 50 mil. Laptop, depende yapon sa spec, pero usually 40 pataas siya, 40,000 pataas. Tama ba ko? Sige, 40,000, laptop. Sige, napaka-computer, napaka-laptop. Okay, go. Cellphone, tagpila ang cellphone karon. 30 mil di ay? Mahal yung cellphone din, no? Kani kuha kay nabuak naman eh. Pinapesyoan eh. 30 mil di ang cellphone? Sige, 30 mil kuno yung cellphone. Sige, 30,000. Mahal yung cellphone karon, no? So kung na kay cellphone di ay, nada kay 30 mil na di ay, no? Kiyawa, no? Okay, sige, isa ka sige, dato mata kunuhay. Duha ka cellphone. Duha ka cellphone daw. Kani kunuhay lago ni kinang damgo na ba kunuhay duha ka cellphone. Camera, na kay camera kunuhay. Sige, isa ka camera daw, 30,000. Sige, kana. Okay, muna na siya. Tama na na. Kay kung ato dyan sa tanan, dugi ta mauman. Sige, kung ato kitahon, pila imuhang property na nakakaroon. Dili pa na siya tinud-anay ha. You have 161 million. Kwintahon na property na nasa imuha, naghihatag ni Lord sa imuha. Probably, in average sa ato, do maglalahay ta kada osano. Pero kunuhay, for this illustration purposes lang, 100 million plus ang nasa tua. Gasagikan sa Ginoo. Kung kwintahon na tanan. Wow. Amen? Sige, balik ta sa tong summary, be. So, 161 million na property, kunuhay. Sige, na may ginatawag na biological asset, kaya kung nag-aatiman ka og mga manok, baboy, kay pwede man na ibaligya na mahalinan ka. Okay, sige. Kunuhay, wala lang tayong mga napoy mga investment, kaya mga investment insurance, namo na return pag-abot sa adlaw sa imuha. So asset ang tawag kaya naman ibalik sa imuha. Sige, kunuhay, wala tayong mga wala tayong bio asset, wala tayong investment. Okay, say 0 lang sa. So 0. Sige. Ang last na itong kwentahon, so 0 na siya may, 0 ng, 0 po ng isa. Okay. Ang last na itong kwentahon today, muna siya ang nakapa-amaze sa kuha. Okay? Natay kwentahon today, nagtatawag na intangibles. Kanang mabutang ba na di mo magunitan, pero asset di siya or panalangin siya sa tuwa. Okay? At ito sa sheet sa intangible. Na ako'y term diri sa accounting na sense, actually lahi ang mga intangibles na mong ginatawag, pila na mga patent, trademark, etc. So di lang ito na siya gamiton, kaya complicated man, pero ang atong ibutang kunwaya sa intangibles di, kini mga butang ba na enjoy nato kay gispirta ni Lord ani. Kana atong natawag na good health, protection, life itself. Kana siya, dili nato na siya magunitan ng good health, kanang protection, even our life that we have. Pero kanitanan gihatag sa Ginoo nagasa sa tua. Today ba gusto ta mo pasulayan, nya dili ko nahangangha ba kwintaw na to kunuhay pila ang presyo sa mga panahon ba na wala ta or gispare ta ni Lord sa mga kasakitan, aksidente, or even ning atong gininhawa. Kwintahon daw nato. Okay? Okay lang? Kwitahon na to ha? Sige, kani. Atong kwitahon una, kani atong ginatawag na health insurance from the Lord. Okay? Nag-research ko ani mga igsoon. Ako gi-research, daghan mong klaseng sakit. Pero gi-research na ko ang napulo ka-deadliest sickness based sa Department of Health. Okay? Kung siya na survey, 2012 pa siya na survey. So basig, nag-change na siya karon kay 2022 naman, no? Pero silang, 2012 pa niya ako nakita na survey. Pero based sa 2012 survey sa DOH, ang top 10 sakit daw, deadliest sakit sa usa ka tawo, kaning natawag na disease of the heart, kaning stroke, malignant, neoplasm, pneumonia, accident, tuberculosis, chronic lower respiratory disease, diabetes, nephritis, or kidney failure. Yung kaning number 10, kanang mga sakit na nasa imuha during your conception pa sa baby. Okay? These are the top 10 deadliest sicknesses. Yung itong taon today,
kung naabli sa tuwa or wala. Okay? Kung na-spare ta ani, that is a blessing from God. Nya ato i-quantify pilay presyo ana. Okay? Ato tanawon ha. Kanang nasa column C, kanang mga percentage diya, muna siya ang base sa DOH, muna ang probability na maka-incur ta ana na sakit in our lifetime. Okay? Based sa 2012 panihali ko sure kung muna yung applicable today, pero based on their study, 2012, muna ang rate na mahitabuan taani in our lifetime. Okay? So ang heart failure daw, 99% possible may tabo sa tuwa. Because of the food that we eat, low exercise, no? So, ang atong una ibutang sa taas, kanang years of age, ato ibutang kunuhay, pilay edad sa nato. Kaya ato pagkakwenta today, throughout your lifetime, kung ikapila kag-experience ni Lord sa sakit, mo na ang blessing ni God in quantity. Okay? Sige, kunuhay ako gamito na akong edad. Ako edad kunuhay ha, 25. Sige. Dili kang mo type my 25. Sige, kung na lang, 25. Lagi 25. 25. Kasi kana sa 0 may ilisa na og 25 may ang 0. Sige, kunuhay 25 years old na daw kunuhay ta. Okay, sige. Sige. So 25 si kunuhay kanila kunuhay for simplicity na lang. Kunuhay wala ka anita ng sakita in your 25 years of existence. Pila ang spared cost. Ang term na ko spared cost, nga naman kay wala naabot sa tuwa kay spared ta ni Lord. No? And that is a blessing from God. Amen? So pila ang spared cost sa imuha? Pagkakwenta na ko ana is that pila mong edad times probability na ma-incur sa imuha ang sakit times na ako'y column diha, kanang column na cost, na based on my research, muna ang kasagaran, presyo pag magpatambal ka na sakit. Yan na ako pagkwenta. Okay? Example, kaning heart failure. Na ako'y data diha ba na medical treatment alone, kanang medical treatment alone is kaning 400,000 diya is medical treatment alone lang na siya. Walay apil diya ang kwenta sa professional fee, hospital bills, purely medication lang sa imong heart failure. If ever maka-heart failure ka, 400,000 diya ang presyo ana. Pag maka-heart failure ka na, i-treat imong heart failure, 400,000. Nya sa atong current health insurance premium sa ato karon kanang PhilHealth, di ko sure kung tama niya, pero based on my research, 40,000 lang ang makover. So the rest na imo ang sariling expense na kung magka-heart failure ka. Okay? Unya, study shows, 1 die every 4 seconds because of heart failure. Kada segundo, 40 kabuk tao, kada 40 seconds, isa ang mamatay due to heart failure. Unya, kung gi-spare ka ni Lord ana, okay? Wala ka nakagasto og 400,000. Okay? In your lifetime. Unya, 99%, kunuhay for essential purposes, kunuhay, kaisa ka atakihon kada tuig, kunuhay ha. Kaya kung ito gamiton mo ang study na every 40 seconds, isang atakihon, you know what? Di na ito makwenta pila ka beses tag-spare ni Lord of heart failure. Kaya based on study, kada 40 seconds, isang mamatay. So, karon nagwali ta, 1 hour na ta naglingkod diri wala ka na heart attack. Nya kada heart attack 400,000 na. Sige daw, kwentahon nimo na kada 40 seconds 400,000 gi-spare ka ni Lord ana nagasto. Nagponder pala ko sa heart failure daan mo na kog maunsa. Wow Lord, you spared me of this number 1 deadly disease. 100,000. Si kunuhay, for essential purposes lang, kunuhay once a year daw ta kunuhay mag-heart failure. Nya ko 25 years na ka nabuhi, meaning 25 times ka gi-spare ni Lord. Ang presyo ana, it is worth, kasi kunuhay may, wala daw may, 0 daw ang count, 0. O 0 daw ka, wala dyan ka naka-heart failure. Pila ang spared cost ni mo? 9.9 million. Kung hatod ka wala pa ka nag-heart failure, gi-spare ka ni Lord of 9.9 million worth of medication. Heart failure pa lang. Amen? Sige, ato kita ng uban bay, magdugay na ta alas 10 naman dayo Sige, kunuhay ka ng uban, spared ka na tanan, ka na diseases, malignant,
Sige. Okay, pila. Kung kita spared ka na tanan ha. Okay? Ang total, saka agutamay, saka tabalik. Ang total na to na, kunway spared ka na tanan ha, i-highlight doon na may kanang row 16, kanang 65,000, kana hantod pasaka may ana, kana hantod sa diha. Pila na siya tanan may? Yo, klaro. Sige, kunuhay ko kana i-total na nato na siya. Sige. Kunuhay gi-spare ka ni Lord ato tanan. Okay. Pwede mo siya ma-add so pag-add na no. Equals kana daw sa ubos na 65,000 may kana ubos na 65,000 na equals sum SUM tapos kanang sana siya parenthesis ay diday open ana kanang pa-curve number letter C. Kana. Tapos i-highlight na tanan may kanang 65 pasaka. Sige ha. Okay. Pila ta tanan. Kana i-close. 66 million. Wala agibagasto ni Lord ana kay you are in good health. Amen. Kani siya top 10 sakit pa lang ni. Walay apilan niyang kalintura, sipon, labad sa ulo, asthma. Top 10 diseases pa lang, God spared us of 66 million worth of medical expenses. Amazing. Amen? Napa dyan isa, last na lang dyan, kay Marag, kasi sahaw na ko ni Noma, abot lagi gapon lagi, nagkwenta ko ani Marag, Ginoo, grabe ang gispare ni mo sa kuha, Lord. 25 years pa lang ka nabuhi, ana. Kunuhay, may. Sige, i-change na to ang edad daw. Kunuhay, nabuhi na ka for 50 years. 50 years na wala ka aning sakita tanan. I-change ang 50 years. Pila ang cost na wala ni mo na gasto? Saka ba ito? Sige. 132 million. Kung nabuhi ka for 50 years, wa kay ani ng mga sakit, ang gispare ni Lord sa imuha na gasto nimo sa ospital, 132 million. Wow. Grabe ka maayo si Lord. Amen? Sige, last na lang kani, actually dagang klase, pero ang last na akong gusto ipakita sa inyo, kaning ginatawag akong life insurance. Kana kung buhi pa ka, atong kitahon pilang presyo kanang buhi pa taon niya. Ako igamit na example, kaning oxygen. Ang oxygen tank, magod, ang presyo sa oxygen tank is 400 pesos. Na ako'y kuhan diya, may pwede ko pa move diya, kana, okay, kana, equivalent cost, sige, kana, Atong pintahon today, pila ang presyo sa hangin na libre na ito ginaginhawa hangtod karon. Kwentahon na to ha, sige. Based on research daw, ang cost sa usa ka oxygen tank para mag-refill ka na 400 pesos. Okay? Unya pagkauman, ang kanang isa ka puno na tangke, kuha na siya 680 liters of oxygen. Okay? Unya pagkauman, kanang isa ka tangke daw, ang isa ka tangke di ay comprised siya of 10 liters of oxygen. Unya, wait lang ha. All apparatus is sold containing quantity of oxygen supply 2 patient flow meters at appropriate flow rate of but not less than 10 liters per minute. Ani di ay, ang usage na nato sa usa ka tangke based sa medical study di ay 10 liters of oxygen per minute ang magamit di ana. Unya, ang isa ka tangke, it contains 680 liters of oxygen. Unya, kada tangke 400 pesos na siya. So meaning, kung atong kwentahon, kung atong itaw ng kada hangin ba na atong ginaginhawa, giano ko siya pagkwenta. Ato tayo may base sa column A, column A. Sige. Akong gikwenta una, pila ka minuto ta nabuhi. Kay per minute man ang kwentada sa kada oxygen tank. So kung kita ay 50 na imuang edad, naakay so far, pila ka milyon na siya. 26,298 minutes na buhi ka. Okay? Ako siyang gi-divide na per 30 minutes man good, na pulo kabuok litro imong magamit. So, divided by 30 minutes. Unya, ang tangke na magamit nimo,
sa imong 876,000 na per 30 minute na buhi ka, ang imong magamit na tangke nimo kung 50 imong edad karon, na kay nagamit na 8,766 ka buok tangke na oxygen. Kung 50 imong edad, na kada minuto na kanagong usage kunuhay ba sa oxygen, so ang imong nagamit na oxygen tank karon, kung 50 na imong edad, 8,766,000 na ka-oxygen tank imong nagamit. Kung 50 imong edad. Kung tag 400 na kada tangke, pilay presyo, wa na makitaan. So ito, i-extend do gamay ang kolomay. Kanang, anak siya gamay kay, di na siya makwinta. 8.7 million of tank times 400 pesos kada tangke, anak, ang libre na hangin nato is around 3.5 billion pesos. Okay? Tag 400 na kada tangke. Kung 50 imong edad ha, kung kitahon pilay na gamit mo na tangke sa imong 50 years of existence, 8 million ka tangke na. Times 400 pesos. Meaning, ang libre na hangin nato ginaginhawa, kay karon buhi pata, is worth 3.5 billion. Nya libre na mo na nato na ginaginhawa. Wala ta nagabayad ana. Bisag abog-abog na siya. Bisag na yung mga abog na ato mga hangin na ginawa, pero wala ta nagbayad ana. Kung muna nagkwinta ko naghapon lagi mo kahilakon. Kinuko. Bilyon-bilyon na Lord ang imong gigasto sa kuha. Ikaw pa lang na isa. Imagine tibok kalibutan gibuhi sa Ginoo. Ana kadato si Lord. Wow. Hangin pa lang niya, dagan pa kana mga skills and talent nato. Actually wala ako na gi-kwenta apil ha. Kay kung example medyo bright ka, na may pressure imong knowledge. Nya kanang knowledge dili nagikan sa imo, gikan na sa Ginoo. So, kita na to na, even the gift of family and friends, wala pa na ako nag-i-apilo kwenta. Kaya ko itong kitahon, pila ang kanagong mga in vitro fertilization karon para naalang yung baby. That cost very much. Dako kayo ng presyo, ana. Pero kung kana ang equivalent sa life ko nuhay, wow, grabe na dyan kayo. Muna ako ikwenta today, kina mga spared cost pa lang, mga hangin pa lang, bilyon na ang naa sa toa. Munang balik ta sa to FSB, personal FS na to. Pila na ang gihatag ni Lord sa toa so far? 3.9 billion, almost 4 billion na ang gihatag ni Lord sa toa. Kung 50 mong edad, ang grabe na panalangin sa Ginoo sa imo, kung ato siyang i-quantify, 4 billion na. Pero you know what? Kulang pagod ni, sa tinuod lang. Kulang pa ni siya atong kwentaon jud tanan gibuhat sa Ginoo. Ngano ako siyang gipakita through accounting? Kay ko atong sulyag quantify ba ang kayo sa Ginoo? You know what? Did you nato ma-quantify ang goodness ni God? Di jud. Kay kini ako kulang kanina pagkakwentada pa. Kulang pa kayo. And let's try to compare. Na ako i-comparison diri ba? Let's try to compare it. Sige, kunuhay 3.9 billion ang blessing ni Lord. Compare it with what you give to God. Sige daw. Ato ibutang diya tong monthly tithes and offering. Sige daw, be. Kunuhay imong monthly tithes and offering. Ang tithes, di ba, kabulawat sa tithes, di ba, that is really the portion to God. Ang offering, lahi po ng offering sa tithes, ha. Kaya kanang tithes magod, para dyan na sa Ginoo. Dili na atua. Okay? Dili tanang kwarta na to, atua, ha. Okay? Kana gasto sa Ginoo mo na ang 10% ana kay Lord jud na mo nang balik na tanan sa Ginoo. Kung pati ang tithes ang kuno nimo, problema na jud na siya. Okay? Pero ang tithes actually dili gyud dapat kun tawo ng tithes kay para kay Lord man ang tithes iya man na. Pero si kunuhay na lang for illustration purposes. Kunuhay apil ang tithes and offering sa atong ginahatag kay Lord. Sige. Kunuhay imong monthly offering is sa po lang 5,000 a month. Isa po 5,000 a month imong monthly offering. So nabuhi ka for 50 years. So pila imong nahatag so far kay Lord? 3 million pa lang. Pero ang gihatag ni Lord sa imo pila? 4 billion.
Munang nagkwenta ko, actually, kikwenta na ko akong gabi, I also made my own personal financial statement. Akong gi-indicate jud pila akong presyo, you know what? Sobra jud, over kaayo ang hatag sa Ginoo sa kuha by billions to my life. Munang, samtang nagbuhat ko ani ba, ang personal akong meditation, no? If we will really quantify the goodness of God, we cannot really quantify the goodness of God because God is really good. Hangin pa lang nato, bilyon na. Unya, atong tagaan lang Ginoo og muna-muna lang na pagpangalagad. Ana gani kanang bisag pagkanta diri dili pa ta maka all out. Pati pag-adto sa mga tigom na para ginihimayaon na yun, di pa na ito mabuhat. Unya, ang gihatag sinusoto, bilyon-bilyon. Nasigog ano na ba ka ng, Lord, kanang piting gamaya jud di ay sa akong ginabuhat sa imo ha, sa imo pang ginabuhat sa akong kinabuhi. Unya, kanila akong ginahatag sa imo ha, Lord, piting gamaya jud, sa kamayo sa Ginoo. Munang today ba, we have, kung atong i-ponder lang ba, i-quantify ang goodness ni God, God is really good. No words can really express the goodness of God. Unang, dili deserve ni Lord ang pagpangalagad na muna-muna lang. Dili deserve ni Lord ang pagpangalagad na kung may numduman lang siya. Dili deserve ni Lord ang pagpangalagad ba na spare lang sa tong time. Kaya kung kwintahon nimo nato tanan ang iya-iya na gibuhat sa Ginoo sa tuwa, hangin palang daan, bilyon na ang gigasto ni Lord para sa tuwa. Na libre nato na gina-enjoy, wala ta nagabayad ana. And that is because of God. Munang God deserves the highest praise, amen. God deserves the best worship. God deserves the best of everything that we have today. Bisa pa kinabuhi nato ihatag sa Ginoo perting kulanga jud sa grabe kaayo sa Ginoo. Muna every time we sing songs here, nakanagong mapasalamat kay Lord, magilak jud ko pirmi. No, kay grabe jud ka maayo ang Ginoo. Grabe jud kayo. Munang today, atong tapuso ng tuig ba, nato pasalamatan si Lord. Lord, salamat kaayo sa grabing panalangin nimo sa akong kinabuhi. Dili ang mga physical na butang ang sumbanan sa kaayo sa Ginoo. Kunuhay, wala ka atong mga property, wala ka dagang kwarta, wala kay daghang mga bahandi. Sige, di matatanan na dyan mga anak ng mga butang, no? Pero kanang hangin palang daan ba, nalibin na ito, ginaginhawa, kanang sakit na wala, gitugot sa Ginoo sa tua. Kwintahon na to siya ng mga butang ba, maayo jud kayo ang Ginoo. Maayo jud kayo siya. Munang, atong tapuso ng tuig karon ba, with all thankfulness in our heart, na Lord, salamat jud kayo kay may kasong kinabuhi. And you know what? Ana pa si Lord, He is not yet done. Ana pa ang Bible, God is never tired. Dili kapuyon si Lord sa pagbuhat og maayong butang sa tong kinabuhi. Dili siya kapuyon. Munang kung ani nang gibuhater sa tua as of today, usa pa ka ang kayang gibuhater sa tua in the next years to come. Munang today, let us celebrate the goodness of God. I want you this time, before tamang uli iba, I want you to ponder these things more. Kani dinalian lang ni siya na pagka-account, simple lang ni na pagka-account. But you know what? I hope that our eyes are opened by how good God is. Unta sa itong simple na gibuhat today, sa atong gibuhat ba na aboy atong mataba, sa grabe juday na pagkamaayos sa Ginoo sa akong kinabuhi. And He really deserves the best worship, the best praise. Amen. Today, manindog na tanan